Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mga biyan, alas 4:09 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipo sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa apektuhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayang nagkatunggan. Mga balita nga natipon sa sulod sa nagligad na 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon ni ang Headliners Watch. Martes, Mayo 22, 2025. Inang inyong tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalaan. Headline. Sobra 31 milyones pesos ng balor sang shabu na kumpiska sa Bacolod City Police Office sa isa ka semana nga operasyon. Headline. Top 6 most wanted person sa Western Visayas arestado sa San Remigio, Antique. Headline. La Carlota City Mayor Halanduo nagpasalamat sa mga nagbulig sa ilas ng liwat nga naglupok ang Mount Canlaon. Headline. LGUs ka mga ahensya sa gobyerno dako ang suporta sa M-Farm MC. Headline. Hanggang grade 13 sa school year 2025-2026, misinformation sunod sa DepEd Western Visayas. Headline. Kagaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa wala untat nga kampanya sa Bacolod City Police Office, batok sa illegal nga droga naglamot sa 31.4 milyones pesos nga balor sang shabu ang nakumpiska sa isa ka semanang operasyon. Inang nakumpiska sa kapulisan malin sa Mayo 12 to Mayo 18, 2025 sa apat ka operasyon sa din apat man ang nadakpan nga nagaduso sang illegal nga droga. Magluwas sa kampanya kontra illegal nga droga, 7 ka wanted persons ang naaresto sang kapulisan. Sa kampanya kontra loose firearms, isa ka pusil kag isa ka explosive ang ginsungka sa mga otoridad. Sunod kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Joristy Coronica, porsigido ang kapulisan nga papaso ng problema sang illegal nga droga sa syudad pinagi sa mga high impact operations. Apisar sang bulto-bulto nga shabu nga nakumpiska, imanduan ni Coronica ang kapulisan nga padayunon ng masangkad nga kampanya kontra illegal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa masobra tunga sa kilo sang shabu nga nagabalor sang 3.7 milyones pesos ang na-recover sang Police Regional Office 6 sa week-long anti-drug operations. Ini resulta sa operasyon ng kapulisan muli sa Mayo 12 to 18 sa timpulo ka drogista nga nadakpan. Sa pulo nga nadakpan, 5 high-value individuals kag 5 ang street-level drug personalities. Ang operasyon ng kapulisan kabahin sa masangkan nga kampanya sa Police Regional Office 6 batok sa illegal nga droga ang mga nadakpan ang magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 bangod sang pagbaligya sang illegal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sang San Remigio Municipal Police Station Antique Police Provincial Office ang top 6 most wanted persons sa Barangay Sinundulan, San Remigio, Antique. Ang suspect, ginkilalang si alias Ben, 35 anyos, kag residente sang ninambitan nga barangay si alias Ben, nagapangatubang sang kaso nga statutory rape kag qualified rape. Suno kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Jack L. Wangki, natigay ng pag-aresto sa suspect bangod sang mabaskog nga partnership sang kapulisan kag komunidad. Gimpasiguro ni Wangki nga magapaday ng agresibo nga kampanya doon madakpan ang mga nabilin nga wanted persons sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Abot sang pagpasalamat sila Carlota City Mayor Rex Halanduon sa tanan nga nagbulig sa ila syudad sang liwat nga naglupok ang bulkang kanlaon sang Mayo 13. Lakip diri ang CDRRMO sang Cadiz, Kabangkalan kag Victorias, URC La Carlota kag BFP sang La Carlota, Bacolod, Victorias kag Negros Occidental sunod sa alkalde sang tiyon nga nagdala sang pamawgang kanlaon sa ila komunidad wala sang pagpangduwa-duwa nga ginsabat sa mga nasambit ang ila tawag. Dugang pa sang alkalde ang aksyon sa mga nasambit nagapakita sa matuod nga espiritu sang bayanihan kung sa diin ang mga kaingod nangin kaupod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kakasugtanan ng Provincial Government of Negros Occidental kag State University of Northern Negros agod panamion ng job matching kag career guidance. Sa idalom sang MOA, ang provincial government pinagi sa provincial peso magatanyag sang nanuy-tuway nga serbisyo bilang suporta sa mga estudyante sang SUNN. Ining nalakipan sang job matching and placement, labor market information, job fair, special program for employment of students, livelihood kag self-employment opportunities, youth empowerment initiatives kag scholarship programs. Samtang ang SUNN magabulig sa provincial peso pinagi sa internship kag on-the-job training programs, venue para sa peso activities, access sa expert faculty, community engagement kag outreach, joint entrepreneurship program, networking kag partnership opportunities, pati na sang kolaborasyon sa market research. Nagalaom si Governor Lacson nga ang partnership maangot na ang gap sa tunga sang edukasyon o kung education kag employment pati na sang skills kag opportunities. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suporta sa mga local government unit, Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Social Welfare and Development kag iban pa nga ahensya sa gobyerno sa Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council o MFARMC. Sunod kay Roneo Comenta, Provincial Fisherfolk Representative Guimaras, MFARMC Chairperson sa Cebu na Guimaras, hindi sila makagiho sing maayo kung wala sa suporta sang LGU kag mga ahensya sa gobyernong MFARMC nagabulig sa pagprepara sa Municipal Development Plan, nagarekomenda sang plano para sa industriya sa pagpangisda, nagabulig nga maghuman sang ordinansa kag nagapatuman sang kasuguan sa pagpangisda kag regulasyon sa municipal waters. Ginpag ni komenta nga ginahibalo nila ang problema kag ginadiscuss sa Municipal Development Council kag dalon sa sangguniang bayan para matagan sang aksyon. Ginsiling niya nga may dako nga responsibilidad ng MFARMC kay amo ni ang dulhugan sang magagmay nga fisher folks. Ginahingyo niya ang mga mangisda nga mag-upod kag magpartisipar sa asosasyon para malabot sa gobyerno ang ilang mga ginakabalakan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council o MFARMC ang mga mangisda ang ilang nasakupan nga iparehistro ang ilang fishing gears kag kagamitan sa pagpangisda para nga maka-avail sa insurance gikan sa gobyerno kung mayara kalamidad kag maapektuhan ang ilang palangabuyan. Gitumon ni Roneo Comenta, Provincial Fisherfolk Representative Guimaras, MFARMC Chairperson Sibuna Guimaras, nga isa sa mga obra sang MFARMC amo ang magbulig sa magagmay nga fisher folks kag sa operasyon sang bantay dagat nga aktibo nga naga-monitor sang kalalawran sa ila lugar. Ginsiling niya nga nagakadto sila sa coastal barangay sa pagpahibalo sa pumuluyo kag nagahiwat sang information, education and communication to isa ila responsibilidad unang pagbantay sang palibot lagi pang pag-amlik sang kalalawran hindi lang obra sang MFARMC kundi iya sang tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, dugang grade 13 sa school year 2025-2026, misinformation sunod sa DepEd Western Visayas. Detalye sang balita sa report ni Marian Grace Arenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Misinformation ang natayag sa nagpamaba sa Department of Education Western Visayas na nagkakalat ng impormasyon nga may dugang nga grade 13 sa senior high school para sa school year 2025 to 2026. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo kay Hernanes Escolar Jr., Regional Information Officer sa DepEd Region 6, ginpahayag niya nga wala sa kamatuoran nga may dugang nga grade 13 sa masunod nga school year kag ang magapadayon lang amo ang pagtanyag sa kindergarten ug grade 12 lang. Dugang pan-escolar nga pananglit nga may dugang o kung kakso nga grade level, kinahanglan ini sang pisaman kalagi. Sa bangin sang DepEd Western Visayas, ginpahayag ng escolar nga magasunod sa lahi o kung sa Enhanced Basic Education Act ang Regional Office. Sa idalom sang lahi, ni ara sang at least isa katuig sa kindergarten, 6 katuig sa elementarya, 4 katuig sa junior high school, halin sa grade 7 to grade 10, kag 2 katuig sa senior high school, halin sa grades 11 to 12 ang isa ka learner. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Siyentos ka partner beneficiaries ang Project Lawa kag bini sa Dubungan ginpaydalon sa 3 ka adlaw nga training session. Detalye sang balita sa report ni Marian Grace Sereniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpaidalon sa 3 ka adlaw nga training session para sa pagpatuman sa Project Local Adaptation to Water Access o Lawa kag breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished o kung binhi ang 200 ka partner beneficiary gikan sa Tubungan, Iloilo. Ang session kabahin sa unang stage sa pagpatuman sa cash for training program sa programa. Ang mga partner beneficiary ang gikan sa mga barangay sa Kadabdab, Igtuble, Lanag Sur, Bulingna kag Tabat. Ginpat pa sa sesyon ang natuloy sa mandato kag flagship program sang DSWD, particular ang inisyatibo sang Disaster Risk Reduction o kung DRR kag ang Project Lawa kag binhi. Gituluan man ang partner beneficiary kung paano mag-ubra kag mag-rehabilitate sang small farm reservoir, may hands-on preparation man sang fermented fruit juice kag may diskusyon sang mental health kag fire prevention. Ang Project Lawa kag binhi isa ka cash for training kag cash for work nga nagatuloy pasang karong adaptive capacity sa mga pamilya na vulnerable sa social environmental risk kag mapanhagan ang kakulang sa pagkaon kag kakulang sa tubig nga resulta sa El Nino phenomenon. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Sereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas alas 4:20 sa hapon. Duga ka mga balita sa pagbalik sang Headliners Boss. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumuti? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babaeng nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako at ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuti ang bakawan, maningos pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay, ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Dito! Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabundis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin.
Kung mahal mo ko, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya, pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, akong bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Uy, Julie! Kamusta ng date ni Elma? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, sirep niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti nang nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatag ang nakikitang solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty incidence. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more quality jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. Sa 77th United Nations General Assembly. Sa Radyo Pilipinas. Special coverage. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa aton ng mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagkilala sa Police Regional Office 6 sa mga partner agency sa ilan ng kontribusyon sa malinog ug matawang eleksyon sa Western Visayas. Ang pagkilala ginhatag ni PRO 6 Director Brigadier General Jack Wangki, kanday Brigadier General Nel Richard Patricio, Commander sa 301st Infantry Brigade kag Captain Julian Bayawa Jr., Deputy Commander sa Philippine Coast Guard Western Visayas. Bugos ang pagpasalamat ni Brigadier General Wangki sa Philippine Army kag Philippine Coast Guard sa ilaging pakita nga suporta nga nagresulta sa matawhay kawala sang na-record nga dalaguan nga insidente may kang tanan sa piniliay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natag sang 4.2 milyones pesos nga suporta ang provincial government sa Antique sa delegasyon sa probinsya nga magapasakop sa Palarong Pambansa 2025 sa Ilocos Norte. Ang suporta sa probinsya para sa delegasyon ang ginkuha sa Special Education Fund. Ang delegasyon sa Antique ginabuusan sang 17 ka student athletes, 14 ka coaches kag 11 trainers nga nagabot na sa Ilocos Norte sang Lunes, Mayo 19. Suno kay Governor Rodora Cadiao, dapat gid nga suportahan ang mga atleta kag coaches para hindi na sila mamroblema kundi makuha sang ila panggasto kag kinahanglanon. Ang ilan na lang kapaminsaron sunod sa opisyal kung paano mapanami ang ilang performance pag-abot sa hampang. Ang Palarong Pambansa 2025 ang mag-umpisa sa Mayo 24 kang magalabing tubtob Hunyo 2, 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bilang kabahin sa mga kaiwatan sa ilay ka-51 anibersaryo ng hiwat sang Blood Donation Drive, ang 3rd Infantry Division Philippine Army. 71 kabags ang dugo ang natigay nga matipon sa 3rd ID halin sa mga volunteers kag soldado nga nagbuylog sa kaiwatan ug buligan ng mga pumulo nga nagakinahanglan sang dugo.
Sunod kay 3rd Infantry Division Commander Major General Michael G. Samson ang Blood Donation Drive, pagpakita sang dedikasyon sa militar hindi lang sa national security, pati man sa humanitarian efforts nga direkta makabulig sa mga pumuluyo. Sa pagdonar sang dugo, makabulig ang militar kag volunteers nga masumpunan ang kabuhi sang mga pumuluyo nga nagakinahanglan sang dugo. Radyo Pilipinas News. Si Call si Iloilo Police Provincial Office Officer in Charge Police Colonel Roland Bulalakaw kay Governor Toto Defensor Martes Mayo 20, 2025. Pagpasangkad sang kampanya kontra illegal nga droga, illegal nga pagpangisda kag iban pang sa isang kriminalidad, ang ginapangabay ni Defensor nga tutukan sang IPPO sa pagtutok sang peace and order sang kapulisan gipabutyog ni Defensor ang bugos nga suporta sa gobyerno probinsyal sa Iloilo Police Provincial Office. Si Bulalakaw ang gin-assign sa IPPO sa kadlaw antes ng midterm elections, May 12 midterm elections. Radyo Pilipinas News. OWA 6 nagiwas ng tree planting activity sa Iloilo Sunset Boulevard. Detalye sang balita sa report ni Marian Grace Saraniata. Radyo Pilipinas Report. Naghiwan sa tree planting activity ang Overseas Workers Welfare Administration Regional Welfare Office 6 sa Iloilo Sunset Boulevard sinigaron lang. May 21 ka ahers balo o balok-balok ang gintanom sa personnel sang OWA Region 6. Kabahin ang aktibidad sa ika-43 na anibersaryo sang OWA nga may tema nga hinubog ng panahon, masayang naglilingkod sa OFW at pamilya nga nagatuloy nga ipakita sa publiko nga dapat halungan ang palibot. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Saraniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Magahiwat sa tree planting activity ang Provincial Youth Development Office ang Antique sa Barangay Soro, Bugasong Antique sa palaabuton nga Sabado, Mayo 24. Suno kay Mark F. Canhas ang PYDO, katuyuan sa kaywatan nga mapadayon ang advokasya sa pag-atipan sa palibot kag pagpanghanda man sa posibilidad nga may magluntad nga landslide labi na nga naghilapit na ang tig-ululan. Plano sang PYDO nga magtanom sang fruit-bearing trees nga mahimo mapuslan sa mga pumuli sa oras nga magpamunga na ini. Magluwas sa tree planting, nagaplano man ang PYDO nga maghiwat sa feeding program para sa mga kabataan. Nagapangabay ang PYDO sa mga pumuluyo kag mga organisasyon sa probinsya nga builogan ng ila kaywatan para sa pag-atipan sang palibot. Radyo Pilipinas News. Para sa Radyo Pilipinas, alas 4:31 sa hapon. Kagami ito manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Martes, Mayo 22, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay, pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno, kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami,
Kahit malayo man kami nakakarating, OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Ang proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo.